You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Oh, sa pagdinig sa kamera, mga kabunyog, pagdinig sa kamera kanina, ang galing. Ang galing ng ginawa ni Congresswoman Beatrix Luestro kay Diskaya, kay Corley Diskaya. Iba rin talaga kapag ang congresswoman o congressman ay lawyer. May yung manner ng pagtatanong, makikita mo, talagang napaka-sharp, precise, ang galing. Saka magaling naman talaga si Congresswoman Beatrix Luestro. Kanina, sabi niya kay Corley Diskaya, yung affidavit mo, bakit ang nakalagay mo doon? Yung mga binanggit mong mga kongresista at mga officials ng DPWH, ang sinasabi mo, hiningan ka ng porsyento sa mga projects mo at nagbigay ka naman. Pero lahat ng sinabi mo, panahon lang ni Marcos, panahon lang ng kasalukuyang administrasyon. Bakit wala ka nababanggit sa nakaraang administrasyon? Ibig bang sabihin, walang ganon sa nakaraang administrasyon? Samantalang number 1 ka nga na kontraktor ng nakaraang administrasyon? Paano ka magiging number 1 kung hindi ka nagbibigay? Sasabihin mo, sa panahon ng Marcos administration, nagbibigay ka sa nakaraang administrasyon, walang ganon. Sabi ni Diskaya, hindi, mayroon naman, kaya lang, hindi daw masyado mahigpit. Ba't hindi mo sinabi yan doon sa affidavit mo? Ang ibig sabihin yan, may sakit kang selective amnesia. Pili-pili mo lang yung sasabihin mo. Ibig sabihin, bias ka. Ang affidavit mo, full of inconsistencies and lies. Sabi ni, di ba? Ang tindi ng, na yan, observation na yan at statement ni Congressman Luestro. Paulit nga po, ulit ang tanong mo. May I be clarified first? Ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit? Actually, ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga ghost project po. Kaya ko po ito... So if you are referring to the current administration, then this must be 2022 up to 2024 project, Mr. Diskaya. Tama ba yun? Yes po, Honor. Okay. So kaya mo natapos ang project is because nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo? Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po namin magbayad. Sa totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin. Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Yes. Wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi po kami nakipagkasundo pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka dun sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na sa affidavit mo, you would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka? They are part of your business. Hindi po siya part ng aming business. Operation at least. Hindi rin po, Your Honor. So how do you consider that? Your Honor, talagang talagang pag nanalo na po kami sa bidding, public bidding po kasi yan, doon na po sila dumarating. Okay. So, what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor.
Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Binaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin nyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, during ito lang po, sa 2022 lang po, dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po, nagpapadyaryo po kami. Nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nanghihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin, kaya wala, ano po, madalas po ako magpadyaryo, meron po akong mga, ano po, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWH kadalasan. Can we show the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022. Where's the second slide? There.
it shows that you are the top 1 contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nakadeclare sa amin pong financial statement po at saka yung mga nag-ongoing at karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi po ako sigurado pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na-mutual terminate na mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong, minsan yung iba po, may mga right of way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nanghihingi, pero takot din po sila, takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs noon, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas, saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba Sino? Po, yung iba po sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga Bids and Award Committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin, kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Okay. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin, ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are the contents of the publication? I may interject. May we request for a physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration, kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. Pero balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Marami din po. Sa bawat Can you please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100?
Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 plus. 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Dahil di ba nagpo-posting naman talaga kayo? Posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement Yes po, under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs niyan na kami po ay disqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Punoan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming ipa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan. Pero mapapansin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Chair? Yes, please. Quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed. Yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po na lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPWs ang department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So, takot na takot po yung mga contractor na ma-disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3 disqualification, i-recommend ka nila para ma-blacklist po. So, takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong, ma-disqualified ng 3 ulit kasi sigurado mabablacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi mabablacklist po. Kasi yung mga taga-Bids and Award Committee po, gagawang kanila ng paraan para kahit tuldok lang, tuldok
sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are Kung you nagprotesta referring ka, to the previous or the current administration? ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi ganun kahigpit po. Example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, magba-blacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain that during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,